Manalangin po muna po ako. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, our sovereign God. Panginoon, marami pong salamat sa blessing na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa amin pong mga kababaihan na ngayon ay nagse-celebrate ng unang taon, Panginoon, na aming pagsama-sama, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Salamat po. Pinag-ipon-ipon mo po kami, pinagsama-sama para po kami ay makapag-aral, mas lalong lumago, Panginoon, sa relasyon namin sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin na nakakapag pahayagan po kami, Panginoon, kung ano po yung mga pinagkakaloob mo sa bawat isa, kung paano ka po kumikilos, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga po, kundi dahil naman po sa inyo, wala naman po kami ngayon. Salamat po, alam po namin yung mga ginagawa namin, yung konting oras na naibibigay namin sa inyo. Hindi pa po sapat yun. Pero salamat, Panginoon. Na-appreciate po namin lahat ng ginagawa mo. Salamat po sa patuloy na pagtulong mo sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat, sa mga trials, Panginoon, kung paano mo po kami pinagtatagumpay sa mga temptation. Maraming salamat po. Lord, sa gabi pong ito, tuloy po kaming mag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, na isang pribilehiyo na magamit na naman po ako na maging mouthpiece mo, Panginoon. Salamat po sa ibababa mong mensahe, kung ano po ang matututunan ng bawat isa. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, tulungan mo rin po ako kung ano po ba ang dapat naming matutunan, dapat naming mai-apply, Panginoon. Tulungan mo po kami. Napaka-importante po, Panginoon, yung hindi lang po kami nakikinig, kung hindi po isinasabuhay namin ang bawat salita na napapakinggan namin. So help us, Lord. Ikaw po ang manguna sa gawaing ito. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa. Ikaw po ang mangusap, Panginoon, sa iyong mensahe. Gabayan mo po ang iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihingi ko rin po pala ng kapatawaran ang aking mga kasalanan, Panginoon. Mga hindi ko pa po, mga naisip ko po sa mga nagdaang oras. Kung may nasabi po ako na hindi mo kalooban, patawad, Panginoon. Linisin mo po ako upang ako'y maging karapat-dapat na magamit mo ngayong gabi, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa gawaing ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Ikaw lamang po ang mapapurihan at madakila sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sige po, ang topic po natin, kasi nga tayo ay mga woman of God. So, siyempre po, tatalakayin natin kung ano ba talaga ang purpose ng buhay natin. Pinamagatan ko po itong a life well spent. Apo. Sabi sa James 4:14, sabi po doon, sa King James po, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Sa Tagalog po,
kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So, dito po sa scripture na 'to, ano daw ang hindi natin alam? Ang answer, hindi natin alam kung ano ang bukas, kung ano ang mangyayari sa bukas. Sunod na tanong sa scripture, what is our life? Ano ba ang inyong buhay? Ano ba ang aking buhay? 'No, na sabi ang buhay natin, it's like a vapor, singaw o usok 'no, na sandaling panahon lumilitaw, pero kaagad pagdakay napapawi, para lang daw tayong usok. In short, sa buhay natin, maigsi lang, life is short. Yun po ang katotohanan, 'di ba? Kaya 'di ba anong sabi sa Hebrews 9:27? And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ano po? Sa Tagalog, sabi dun, at kung paanong tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So lahat tayo mamamatay. May kanya-kanya po tayong schedule, naka-appointed 'no, naka-appoint na 'yan. So, kung alam po natin, siyempre hindi natin alam kung kailan ang schedule natin. Ang Panginoon lang ang nakakaalam niyan. Kaya napaka-ano po na anytime, anytime soon, we will be die. We will die, 'no, in many ways. Iba-iba lang kung ano yung kung paano tayo mamamatay, 'di ba? So, isipin po natin, tayong mga kababaihan, bago po tayo mag-ano ng mga pag-aaralan natin today, pagbulayan po natin kung tayo po, 'di naman natin nga alam ang bukas, paano dumating bigla na tayo magkasakit, magkaroon ng taning ang buhay natin. Ano po ang gagawin niyo? Ano ang gagawin ko? Paano kung ang Panginoon sinabi sa atin, "Bukas kukunin ko na ang buhay mo." 'Di ba po? Paano kung itong araw na lang palang ito na yung last day mo sa mundo? Ano po yung gagawin natin sa short life na meron tayo, 'no? Napakagandang bulayin, 'di ba? Kaya dito po sa pag-aaral natin, alam natin life is short at bilang Christian, mga woman of God, how are you going to spend your life? Amen? So ngayon po pag-aralan natin yung, mga Bible woman characters who had chosen to spend their lives after salvation for God. Yung mga Bible characters po 'no, na magbibigay inspirasyon po sa atin, makaka na marami tayong matututunan. Isa-isahin po natin 'no, kung paano nila binigay ang kanilang buhay 'no, yung oras nila to serve our Lord. Una po si Luis and Eunice. Yan ang una nating, mga character. Sa 2 Timothy 1:5,
Dali lang po. Hindi ko na ano kasi, busy rin, pasensya na. 2 Timothy 1:5, sabi po dun, "When I call the remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also." So, sinasabi dito ni Timothy sa Tagalog na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Luis o sa Tagalog is Loida, na iyong lelang, ibig sabihin is lola, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. So nagsasalita po dito si Apostol Pablo kay Timothy, no? Makikita natin being a Christian, no po, sila po is naging Christian mother and grandmother. Kung paano po yung kung ano ang may faith na meron si Timothy, iyon po ang tinuro sa kanya ng kanyang nanay at ng kanyang lola, no? Ang ganda kasi hindi naputol. Kasi sa atin po, akala ng iba, kailangan mo munang maging missionary to win souls for Christ, no? Kailangan mo munang mag-aral ng salita ng Diyos. Pero nakita natin dito, si Luis and Eunice, isang simpleng may bahay, isang magulang, no? Si Eunice at isang lola, si Luis. They are not missionaries. Pero doon sila ginamit ng Panginoon. Iyon ang kanilang mission field. No po? Kaya as a mother, o kung meron na pong grandmother dito, wala po tayong excuse sa Panginoon kung paano tayo magiging effective to serve Him. No po? Pwede po nating serve God as godly mother and godly grandmother. Katulad nga po ni Luis and Eunice. Diba? Ginamit nila yung pananampalataya nila, yung tunay nilang pananampalataya, no? Yung obligasyon nila, ginamit nila to win Timothy to Christ. Diba po? Kaya din natin gawin yon as a mother, as a grandmother. Kung tayo po ay faithfully na mag-o-obey sa Panginoon. Tandaan po natin, di ba, kahit noon pa man, nung tayo mga bata pa, di ba, yung mga kasabihan ng mga matatanda, yung mga yun yung tinuturo nila kung ano ba yung mga kasabihan, kung ano yung mga, anong tawag dito? Yung mga, kalimutan ko. Superstitious belief. Yes. Sis Rose. Thank you. Yeah. Thank you, Sis Jenny. Oo. Mm. Di ba pinaniniwalaan natin yon? Tinuturo sa atin yon at pinaniniwalaan natin na alam natin yun ang tama. Kasi naniniwala tayo kasi sila ang ating magulang, sila ang ating, mas matanda sila, ang ating lola. No? Pero bilang tayo po ngayon nakakilala na sa Panginoon, dapat mas maganda bilang grandmother, bilang mother, ituro na natin ngayon yung mga godly teachings, yung patungkol sa Panginoon kung ano ba ang tama. 'Di ba? Hindi na yun dati na supernatural belief, pamahiin, no? O kung ano man. Kasi kita natin dito, sa buhay ni Luis and ni Eunice, they chose to spend their lives
as a living testimony for God. Opo, as a mother and a grandmother. 'Di ba? Kaya tingnan niyo, hanggang kay Timothy, hindi naputol yung kung anong faith meron sila. Nailapit nila si Timothy sa Panginoon. So, bilang mga mother po, bilang mga grandmother, tularan po natin si Luis and Eunice, 'no? Ma ma Magagawa po natin 'yan. Mapagsisilbihan, it's a mission field, 'no? Hindi sinabing, nanay lang ako, wala naman akong ano, yung yung kung paano manalangin, yung pagbabasa ng Bible, lalo na mga bata pa 'yan. Ako sa totoo lang nahihirapan ako ngayon sa panganay ko kasi malaki na. Pero pilit ko pa ring inaabot kasi nga ako rin is bagong Kristiyano lang, ako pa lang ang Kristiyano sa pamilya. So, napakahirap, 'no? Pero napakaano kasi yung testimony natin ngayon, 'di ba? Sa maliit ko nagagawa ko, kasi maliit pa nga. Pero hindi hindi ibig sabihin nun hihinto ako, 'no? Pagpapatuloy ko pa rin kasi alam ko na ngayon, kung ano yung totoo, kung ano talaga ang purpose ng buhay ko na dapat kong ituro. It's my obligation being a mother, turo sa mga anak ko, 'no? Kung sino ang totoong Diyos, kung ano ang kaligtasan at ang mabuhay, 'no, sa kalooban ng Diyos. Amen? So, iyon po ang kay Luis and Eunice. Sana po may matutunan tayo, 'no, sa kanilang mga buhay. Being a Christian mother and grandmother. Pangalawa po, si Dorcas, 'no? Si Dorcas, siya po yung widow Christian, 'no? Basahin po natin saan siya makikita sa Acts, chapter 9:36-42. Ah, Sabi po dun, "Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds, which she did. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to become to them. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood to him, weeping and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all forth and kneeled down and prayed, and turning him to the body said, Tabitha, o Dorcas, no? Arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and widows, presented her alive. And it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. So, si Dorcas po, isa siyang widow Christian, no? Bilang widow, ginamit pa rin siya ng Panginoon na lingkod, no? Woman of God. So, kumbaga, even a widow, God can still use to magnify His name. Ako rin po isang byuda na po. So,
Dito nakita natin si Dorcas, nagkasakit siya, namatay 'no. Pero kasi kung paano siya ginamit ng Panginoon, 'di ba siya yung, tumatahi ng mga quote, ng ano ibinibigay niya sa mga kapwa niyang widow. Yun yung kumbaga yun yung, ministry, yun yung mission niya 'no. Tumutulong siya sa mga ano, siya yung nagtatahi nung mga quote ang nakalagay, eh, hindi ko alam kung damit pa ba yan, tunika o ano pa yung tinatahi niya, basta yun yung kanyang ministry. Kaya nung namatay siya, ah, nag-iyakan yung mga widow 'no. Kasi nakita natin kung yung mga woman of God 'no, parang tayo ilagay natin sarili natin sa ganitong paraan nagagamit sila ng Panginoon, 'di ba? Katulad ni, Dorcas. Kasi minsan nagiging excuse natin kung ano yung estado ng buhay natin. Tandaan po natin becoming a widow, it's not excuse na po, hindi tayo puwedeng gamitin ng Panginoon. Kita naman natin si Dorcas, naging blessing siya sa iba, sa kapwa niyang widow, 'di ba? Puwede rin naman po tayong maging katulad ni Dorcas, 'no? Puwede tayong, yung sa mga kapatiran natin, wala tayong maibigay o anuman, pero kung may maitutulong tayo, maipanalangin natin sila, 'di ba? Kasi nakita natin dito kung paano si Dorcas ginamit ng Panginoon, naging blessing siya sa iba. Kaya tingnan niyo kung ano ginawa, 'di ba? Nabuhay siya uli, binuhay siya uli at naging ano siya, kumbaga naging usap-usapan, 'no? Tayo po ba, kung tayo'y mamamatay, ano bang legacy ang maiiwan natin sa puso ng mga taong inaabot natin, 'no po? Puwede nating sabihin, "Isa lang akong widow, mahirap ako, wala akong mabibigay." Pero puwede mo naman silang ipag-pray, 'di ba? Napakaimportante bilang kung ikaw ay widow, be a warrior widow, prayerful widow, na kumbaga magiging witness ka sa mga widow din 'no, na nawawalan ng pag-asa, lalo na yung wala pa sa Panginoon, yung mga nadi-discourage, 'di ba? Maano po natin 'yan, eh, we can devote our time in winning souls to Christ sa gano'ng paraan, 'no po? Si Dorcas po, she chose to spend her life as a living testimony for God, even as a widow. Hindi po naging hadlang 'yun, yung pagiging widow niya, yung kahirapan niya, naging blessing pa nga siya, 'di ba? Marunong siyang manahi, tinahi niya yung mga quote na ano, ipinamigay niya sa mga katulad niyang widow. Kaya nakita natin dito anong ginawa sa kanya, binuhay siya uli, 'di ba? 41 and 40, "And he gave her his hand and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive." 'Di ba po? Pinag-pray siya ni ano, ni Peter. Sinabi na magbangon ka 'no. So kasi nga siya ay faithful servant ng Panginoon. Kaya tingnan mo naman yung reward na ginawa sa kanya, 'di ba? Sa atin, hindi man tayo
Hindi man mangyayari yung katulad nung kay Dorcas na binuhay siya, 'no? Pero isipin natin, ano ba yung maiiwan nating legacy na magre-remain sa puso ng mga inabot natin, 'no? Yung mga dinisciple natin nung tayo ay nabubuhay pa. Amen? So ang pangatlo, ang buhay ni Lydia. Si Lydia is a businesswoman Christian, 'no? Sa Acts 16 'yan, makikita natin dun siya binanggit kung paano siya naging kagamit-gamit, 'no? 16, 14 to 15. Sabi dito, "And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul." 15. "And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us." Sa Tagalog, at isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabaptismuhan na at ang kanyang mga kasambahay, ay namanghik siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo magsitira doon." At kami pinilit niya. So, um, kinukuwento po dito yung mga pangyayari 'no, nung abutin ni Apostol Pablo si Lydia, 'no, nung siya ay makakilala, siya ay isang businesswoman. Sabi niya sabi ni Lydia na nagpa-baptize na siya, 'no, isa na siyang, mananampalataya. Sabi niya kung ang pagiging, masasabing ako'y tapat sa Panginoon, 'no, ay sabi niya, "Magsipasok kayo sa aking bahay." So ang ibig sabihin, ginamit, 'no, yung kanyang, business o yung kanyang bahay na kumbaga inano niya, parang, um, in i inano nila si Apostol Pablo, parang kumbaga inalagaan niya, 'no, maaaring dun din sila nagba-Bible study, 'di ba? So makikita natin si Lydia, iba't ibang klase po ito ng mga babae, 'no, kung paano ginagamit ng Panginoon. Ito si Lydia, isang businesswoman. Kanina si Luis and Eunice bilang, simpleng, may bahay, magulang at isang lola. Si Dorcas isang widow, 'no. Ito si Lydia, isang businesswoman, 'no, na puwedeng gamitin ng Panginoon. Being a businesswoman, mahirap po 'yan, na magkaroon ng free time, 'di ba? Na puwedeng siyempre mag-focus na lang siya sa kanyang business. Pero hindi naging hadlang 'yun kay Lydia. Kahit busy siya sa kanyang business, anong ginawa niya? 'Di ba inalok pa nga niya yung kanyang, bahay at yung ano na gamitin sa ministry. Iyon yung prioritize niya na yung ministry ng Panginoon. Kaya nga siya ang naging blessing kanila Apostol Pablo sa iba pang tao na kasama niya. Ginamit siya ng Panginoon to reach, others, 'no, sa pamamagitan ng kanyang business. 'Di ba? Napakaganda nakita natin dito. Minsan hindi naman natin pinapansin 'tong mga karakter na 'to ng Bible, Pero 'pag kung babalikan natin, unawain natin, gano'ng
titingnan natin napakasimple lang ng ano, pero napakalaking ano 'yan sa Panginoon, kung paano nila kung paano sila naglingkod 'no, sa Panginoon. Amen? So, bilang businesswoman o hindi man sa ating mga trabaho, 'di ba, tayo'y mga OFW o yung may ibang trabaho. Sino ba ang priority natin ngayon? O focus tayo sa trabaho? Binibigyan ba natin ng oras ang Panginoon? 'Di ba? Nagagamit ba, nagiging blessing ba tayo sa iba katulad ni Lydia? Amen? So ang ganda 'no, na kumbaga ito mga ano lang, na hindi naman sila gaanong pinapansin sa mga Bible, sa Bible character. Hindi sila kumbaga hindi sila popular 'no, pero kita natin kung paano sila nagpagamit, kung paano yung buhay nila 'no, nilaan nila sa Panginoon to serve our Lord. Pang-apat, ang Samaritan woman, ito siyempre siya ay popular 'no, sa John 4:5, medyo mahaba 'to, 5-29. Alam naman natin siguro ang istorya na 'no, ng Samaritan woman, 'di ba po? John 4, 5-29. Basahin ko pa ba o ano, mahaba kasi? Sige po, ano na lang natin sa Tagalog, bilisan na lang natin. 'Yun umpisahan po sa verse 3, "Nilisan niya ang Judea ang Panginoong Jesucristo po 'no, at naparoon muli sa Galilea at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan na Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak, at naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga nang napapagod na sa kanyang paglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Painumin mo ako,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat, isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay na buhay? Dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, na pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." 17, sumagot ang babae sa kanya at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyenda kung kinakailangang pagsambahan ng mga tao." Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga
na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesaya, ang tinatawag na Kristo. Na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito ay nagsidating ang kanyang mga alagad at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae, gayon may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya. Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin na ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo. Amen. So makikita natin ang Samaritan woman na to. She is a soul winner Christian, a missionary. Na po. Tandaan po natin, ang mission, hindi lang yan about sa money na ibinibigay natin. Kasi yung buhay din po natin na po na sinusurrender natin sa Panginoon. Ano man ang kalagayan natin. Tandaan po natin katulad ng babaeng Samaritana. Siya ay makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Pero by God's grace, di ba niligtas niya tayo? Tayo nagkasala sa iba't ibang kaparaanan. At ano naman, hanggang ngayon, we are still the same. We are sinners. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon. Di ba? Sa mga mananampalataya po, sa mga believers, iyan po ang calling sa atin. No? Katulad nitong Samaritan woman, kung paano siya naging soul winner. Di ba umalis siya, pinamalita niya. Di naman natin kailangan pang yung, syempre yung mga missionary, biyayaan na lang kung kaya natin yon. No? Kailangan, yung iba, yung mga talagang lingkod ng Panginoon, dapat nagpa-Bible college. Di ba? Hindi naman ano dapat dumaan po lahat tayo doon. Para lang magampanan natin kung ano ba ang mission natin. Tulad nitong Samaritan woman, hindi naman siya nag-Bible college. 'Di ba? Pero after niya ma-save, sa binasa po natin, anong ginawa niya? She proclaimed who the Savior, no? To other people. Pinamalita niya. Pwede din po nating gawin 'yan. No? Yung iba nagmi-missionary, iba-iba po tayo ng tawag eh. Kung ikaw tinawag ka bilang missionary, sumunod tayo. Padala ka sa ibang bansa. 'Di ba? Pwede ka ring maging missionary's wife sa mga single diyan. O kaya kung single ka, lady missionary. 'Di ba? Bilang kababaihan po, marami rin tayong magagawa by God's grace. Huwag po tayong matakot na mag-surrender ng buhay sa ating Panginoon. Matakot po tayo kung hindi natin siya susundin. No? Be afraid of disobeying God. Minsan mga missionaries ako na nabibless ako sa buhay ng mga missionaries. Lalo na doon sa mga restricted area, yung restricted nation, pero nandun sila.
Kasi kung hindi tandaan po natin hindi tayo ilalagay ng 'pag tayo nagpagamit sa Panginoon hindi tayo ilalagay ng Panginoon kung saan yung comfortable sa atin, 'no, iaalis niya tayo dun, yung comfort zone natin, 'no? Hindi tayo puwedeng mamili kapag tinawag ka ng Panginoon, 'no? At I believe po lahat tayo tinawag sa iba't ibang kaparaanan, iba't iba. Pero hindi ibig sabihin nun may excuse tayo kung hindi ka ano yun, para hindi ka tumugon sa panawagan ng Panginoon, 'di ba? Huwag po tayong matakot mag-surrender. Sabi nga niya hindi tayo magugutom, 'no? Kung nilagay ka diyan, kung nasaan ka man ngayon, diyan ka gagamitin ng Panginoon. Dapat alam natin kung anong purpose mo, bakit ka nandiyan, 'no? Umalis po tayo dun sa comfort zone natin. Marami pong kaparaanan na inaano si Lord. Ito ang dami sa mga Bible character kung paano niya ginagamit ang mga kababaihan. Ang last po na Bible character na ishe-share ko, ito yung woman with alabaster box. Kilala niyo po ba kung sino 'to? Anyone po? Woman with the Si alabaster Mary box. po. Si Mary o Bethany. Amen. Mary of Bethany. Ako na-bless ako sa buhay nito, 'no? So, yung woman with alabaster, box, sa sa Mark kasi 14:1-9 hindi siya diyan pinakilala, pero dun sa John 12, 1-8 siguro yun na lang babasahin natin. Doon siya, sinabi na siya yung ano, siya si Mary. John 12:1-8. 6 na araw nga bago magpaskwa, 'no, ay naparoon si Jesus sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa patay. Si Mary of Bethany siya po ay kapatid ni Lazaro at ni, sino 'to, si Martha, 'no po. So, tatlong istorya nito pero ang kinuha lang natin, tatlong story niya, iba't ibang story sa Bible si, Mary of Bethany. Pero ang kinuha ko lang po ito nga yung with alabaster box. Ano po, sabi sa verse 2, John 12, 1-8, "Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod. Datapwat si Lazaro ay isa sa mga nakaupo sa pagkain na kasalo niya." Verse 3, si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng unguentong taganas na nardo. So, ano 'yan, yung pound of ointment of spikenard, yung very costly, 'no, na, pinahiran niya ang mga paa ni Jesus at kinuskus ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng unguento. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang ungguentong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha?" Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanyang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, "Pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin."
sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. At, ah, 'yun, dito sandali po. Amen, sorry po na ano lang ako. So makikita po natin dito na si Mary of Bethany, is a giver Christian woman dito po sa story na 'to, 'no. Mababasa niyo rin po 'yan sa Mark 14:1-9 na kumbaga nag-offer si Mary ng most precious things sa kanyang buhay, 'no. Kung makikita po natin sa passages na 'to, nandito yung kinontra siya, 'di ba, ni Judas. Sabi, "Bakit hindi na lang," kumbaga nasayangan siya, "Ibinuhos mo lang 'yan," sabi niya, "sa sa paa ng Panginoong Kristo na kumbaga ang mahal-mahal, 'no, ibinuhos mo lang sa kanya, na puwede mo namang ibenta sana at itulong sa dukha." Na hindi naman talaga gano'n ang ano ni Judas, 'no, sinasabi lang niya 'yun pero hindi talaga yung intensyon niya, 'di ba? Kumbaga nasayangan siya. Pero kasi sabi mabebenta mo 'yan in good price, ano 'yan kasi nga mamahalin, costly, pamigay mo 'yan sa mahihirap. Pero anong ginawa ng woman na 'to, 'di ba ibinigay niya sa Panginoong Kristo yung most precious things na meron siya, 'no? Makikita natin anong aral sa woman with alabaster box. Sa atin po, minsan yung ino-offer nating talent, our precious life, na-offer na po ba pala natin ang ating buhay talaga sa Panginoon, 'no? So, kung na-offer na natin, 'no, na-offer na natin ang ating precious life, talent, treasure, and time to our God. Yung ibang tao na hindi kilala ang Panginoon, maintindihan ba nila 'yan? Maaaring i-persecute ka, 'di ba? Hindi nila maintindihan 'yan, lalo na kung hindi sa ministry na meron ka. Hindi nila maintindihan 'yan, kokontrahin ka katulad ni Judas, 'di ba? Pero sa kanila kasi it's a wasted, sasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka ng ano, bibigay ka ng pera diyan, sa church niyo, para sa kanila wasted 'yan, sayang, 'no? Pero kita natin dito, sa Panginoon it's not wasted, it is the best, ano po, yung least things na we can do, best po 'yan sa Panginoon, yung mga dapat natin na maipagkakaloob natin. Amen? Kasi, ano yung reward niya dun sa Mark, naging reward niya, Mark 14, 'di ba 'pag binasa mo yung ano, verse 8-9, ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin, sabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa verse 9, ito ang reward ni Mary of Bethany. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito
sa pag-aalala sa Kanya. Amen? Kaya nga natin ngayon pinag-uusapan natin si Mary of Bethany, 'di ba? Saan man ipangaral ang gospel, nandoon ang pangalan niya, kung ano ang ginawa niya sa Panginoong Hesus, 'di ba? Bilang pag-alaala sa Kanya. Ilang ilang libong taon na ang nakaraan, hanggang ngayon binabanggit ang pangalan niya. At sa susunod na henerasyon, babanggitin at babanggitin ang pangalan niya, pag-aaralan ang buhay niya, 'di ba? Napakagandang reward. Amen? So, sa mga binanggit ko po 'no, na mga Bible, character, mga Bible woman characters sa mga napag-aralan natin today. Maiksi lang bawat ano, pero, um, dami nating natutunan, 'di ba? So, i-ano po natin, pag-isipan po natin, bulay-bulayin natin, saan ba nauubos yung oras natin? Yung bang talent na meron tayo, yung money, yung time, naibibigay ba natin sa Panginoon? Which possession is more valuable? My possession, your possession, or the Lord Jesus Christ possession? Tandaan po natin, He is the King, King of Kings, but He came down to be a suffering servant. Hindi siya pinagsilbihan, siya ang nagsilbi. Na po, kanino, whose life is more precious? Your life, my life, or the Lord Jesus Christ's life? Tandaan po natin, He gave His life as the penalty of our sin for us to have eternal life. No? Exchange gift. Kaya kung sinasabi natin that we are saved, I hope po lahat tayo saved na talaga. Ang standard po natin ngayon is the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin, He gave us eternal life. Binigay niya po ang lahat para sa atin. Kaya kung ano man yung short life na meron tayo, isipin po natin, will you spend it for God? Hindi naman po 'to pagbabayad, sa ginawa niya, kasi hindi natin yan kayang bayaran. Pero but to show our gratitude for Him. Sana po kung ano man reward ma-receive natin, yung we will give back it to Him. Ano po, i-share ko lang ng konti kung may ano pa, um, ako rin 'no, dito sa nape-persecute din ako. Sasabi sa akin, maraming lumayo sa akin. Masyado daw akong ano, bakit daw hindi ko ba bawasan ang Bible study ko. Ah, wala na daw akong oras, hindi daw ako nagpapahinga. Pero hindi yun ang nakita ko, Sila yun ang nakikita nila. Pero yung inilaan kong oras
sa pagba-Bible study, sa pagdi-disciple. Alam niyo yung reward, hindi man yan ano, pero yung puso. Nakita ko yung mga tao dahil sa nilaan kong oras, may mga nabago sa buhay nila. Yung mga salita ng Panginoon 'no, na pinag-aaralan, pinapakita sa akin at sa bawat kasama ko sa mga Bible study kung paano kumikilos ang Panginoon. Napakasarap 'no, na kung ikaw naglaan ka ng oras, alam mo yung na-encourage mo sila na dapat ganito sila, pero dahil sa narinig nila na wisdom na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon, nabago ang isip, lumago sa pananampalataya. Amen? Hindi man tayo ma-appreciate ng iba, pero mga kapatid, bilang tinawag ka ng Panginoon, tinawag ako ng Panginoon, gawin po natin kung ano yung pinagagawa ni Lord. Hindi mo alam sa mga salitang binibitawan mo na ginagabayan ka ng Panginoon, yan na sabihin mo ito, sabihin mo ito. Salita niya makapangyarihan. Hindi mo alam yan yung magpapabago sa buhay ng isang tao. 'Di ba? Hindi natin alam kung paano kumikilos ang kanyang mga salita. Kaya wag po tayong ano, may mag-persecute man, sige, 'no? Sasabi sa'kin ang boring ng buhay ko. 'Di man daw ako ano, kung di ka nasa church, nasa ano ka, nagso-soul winning ka. Sige lang, di ko naman sila pini-please, eh. Si Lord lang ang kailangan nating i-please, 'di ba? At alam ko ito ang panawagan sa akin, 'no? Alam ko rin may panawagan sa inyo ang Panginoon. Kaya bilang mga woman of God, sumunod po tayo. Magpagamit po tayo. Ano man 'yan, kung anong meron ka, gamitin mo 'yan sa ministry na pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? So, I hope po marami tayong natutunan sa topic natin today, mga kababaihan, mga woman of God, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin po ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na binaba mo po ngayon sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming dapat excuses, Panginoon, kung paano ka po namin mapaglilingkuran, Panginoon. Marami po kaming dapat gawin, Panginoon. Hindi po yung puro na lang kami excuses, excuses. Meron po kaming magagawa, Panginoon. Kahit po kami ay simpleng may bahay lang o kung ano man ang estado ng buhay namin, Panginoon. Marami po kaming magagawa to serve you. Kaya Lord, tulungan mo po kami. Kayo po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa aming mga kababaihan, Panginoon. Ano po ba talaga ang gusto mong ipagawa sa bawat isa sa amin? At Lord, I pray na kami pong mga kababaihan patuloy na maging tapat sa inyo, Panginoon, na naglilingkod. Kahit po ano man ang dumating sa buhay namin, alam po namin
Hindi naman po natutuwa ang kaaway kapag po kami ay naging kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon. Pero Lord, tulungan mo po kami, palakasin mo po ang aming pananampalataya, ano man ang dumating, is manatili po kaming naglilingkod at manatili kaming tapat sa inyo, Panginoon. Ano man po ang dumating, in good and bad times, Panginoon, patuloy po kaming magpuri sa inyo. Lord, we pray na madatnan mo po ang bawat isa sa amin, na kami ay nananatiling faithful sa inyo, Panginoon. Palakasin mo po kami, hindi po namin kaya, Panginoon. Kami po ay mahina. Pero kung kami po ay nasa inyo, makakaya po namin lahat sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay ninyo, Panginoong Jesucristo. Kaya Lord, patuloy mo po kaming gamitin. Lord, I pray sa mga hindi pa po tumutugon sa tawag niyo sa kanila, Panginoon. I pray po na tumugon na po sila, Panginoon. Malapit ka na pong dumating. Sana po magawa po namin bilang kababaihan yung dapat po naming gawin bilang anak mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa'yo lamang po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. To God be all the glory.